blood you shed for me. This is how I fight my battles. Come on, you know, declare it to God. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. And I believe you've overcome it. I will lift my soul up, praise for what you've done. This is how I fight my battles. Come on. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how, oh Lord, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know that you're with me. Surely, goodness and
Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, pwede po bigyan natin si Jesus ng malakas na palakpak ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na kung saan tayo pong lahat ay may magandang araw ngayon. Hindi lamang dahil sa tayo ay buhay, kundi higit sa lahat buhay ang ating Panginoon. At tayo po ay magkakasama sa pananambahan. Sinabi po sa Hebrews 10:27, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain, lalo tigit sa lahat na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So napaka-importante po ng fellowship na yon, napaka-importante ng assembly na yon, napaka-importante ng church. Kasi church, hindi ibig sabihin, pag church, hindi ibig sabihin niya na mag-isang tao. Church is not a believer. Believer is not a church. Kapag yung believer ay nagsama-sama, saka siya nagiging church. Kasi ang ibig sabihin nun, called out once, assembly. Kaya importante nun, kahit nagaano kaganda ang pyesa ng isang sasakyan, ng isang bisikleta, kahit na mamahalin pa ang gulong, kung hindi mo i-assemble yan, sa isang bisikleta o sa isang produkto na yon, hindi siya magiging matagumpay. Tayong din naman ng mga mananampalataya. Kaya napaka-importante yung ganitong assembly, yung ganitong pagtitipon, dahil dito na re-reach natin ang ating potential. Yung iba sa atin dito na encourage, yung iba sa atin dito na re-rebuke, na ko-correct, yung iba sa atin dito na titrain, at higit sa lahat, tayo ay kinakausap ng ating Panginoon. So tayo pong lahat, naniniwala ko na pinagpala na ngayong araw na ito dahil ang presence ng Panginoon ay nasa atin. At naniniwala po ako mga kapatid na magkakaroon ka ng magandang umaga ngayon kasi mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? So pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin nyo na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Praise God. So next week po, tayo po ay nasa panibagong series natin entitled, What Would Jesus Do? Napakaganda nito. What would Jesus do if He is in my situation? Ano ang gagawin ni Jesus kung if ever siya ang nasa sitwasyon ko ngayon? Napakaganda pong mga bagay ito para nang sa gayon, alam po natin ang ating gagawin because Jesus Christ is the greatest man who ever lived on earth. Kaya napaka-importante kung meron man tayong model, walang iba kundi ang ating Panginoon. In fact, ang greatest goal ng mga mananampalataya, walang iba kundi is to become like Christ, Christ-likeness. Kapag tayo ay lumakad at lumapat sa pamumuhay ng ating Panginoon, doon tayo magtatagumpay bilang mga tagasunod ni Kristo. That's why we're called disciples. That's why we are called followers of Christ. Doon tayo nagiging matagumpay. Mas matagumpay ka nagpa-follow, mas matagumpay ka sa iyong spiritual life. Kaya next week, paano ba si Jesus kapag siya ay napipigilan ng mga tao, kapag siya ay tila baga, hindi hinahayaan ng mga tao na ma-reach ang kanyang potential. What would Jesus do? Ano ang gagawin kapag si Jesus ay binabash, kapag siya ay, alam mo yun, pinagtatawanan, kapag walang mga tiwala, yung mga tao sa sinasabi niya, what would Jesus do? So yun po yung mga pag-uusapan natin sa loob ng buong buwan ng next month. At naniniwala po ako nakakausapin tayo dito ng Panginoon. Pero, let's end this month with a bang. Alam niyo po, the average adult makes 35,000 decisions each day. Ang average po na adult ay gumagawa ng 35,000 na desisyon araw-araw. Biruin niyo po yon. 35,000 na desisyon araw-araw. And studies suggest that individuals spend approximately 2 hours per day deliberating over decisions. Ang tao po mga kapatid, tayo po ay nag-spend tayo ng at least 2 oras para lang mapag-isipan yung mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Kaya lang ang issue dito is not about decision. Ang issue dito is about right decision. Sa 35,000 na yon na ginagawa nating pagdidesisyon araw-araw at sa 2 oras na ginagamit natin para sa pag-iisip natin sa desisyon na yon, the question is, are you making the right one? Are you making the right one? Stephen Covey once said, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Ang circumstances nandito, ang mainit na panahon, ang malamig na panahon, ang sitwasyon na kung saan iba-iba, may mahirap, may nakakatuwa na sitwasyon. Yan yung mga circumstances natin sa buhay. Yan yung mga uncontrollable. But hindi tayo, sabi niya, I'm not a product of my circumstances. Maraming mga tao, hinahayaan nila na maging produkto sila ng circumstances nila.
Hinahayaan nila na maging produkto sila ng pangit na environment na kinabilangan nila. Hinahayaan nila na maging produkto sila ng hindi magandang pamilya na kinagisnan nila. Hinahayaan nila na maging produkto sila ng isang bansa, ng isang hindi magandang lugar na kinagisnan nila. But do not be a product of your circumstances. Be a product of your decision. Kaya nga napaka-importante yung desisyon na ito. Remember that your decision affects your direction. Ang desisyon natin nakaka-apekto ng direksyon natin. Ikaw ay nagdesisyon, papunta dito, papunta sa sakayan kanina, paakyat dito, nakaka-apekto yung desisyon na yon. Kung ano yung dinesisyonan mo, yun ang nagiging direksyon ng buhay mo. And your decision determines your destiny. Your decision determines your destiny. Tayo ay nagdesisyon na pumunta sa lugar nito, kaya nandiyan ka sa lugar na yan. Tayo ay nagdesisyon na umupo dyan sa lugar na yan, kaya nandiyan ka sa upuan na yan. Your decision determines your destiny. Ngayon ang tanong, paano ako magdidesisyon ng tama? Ano ang gagawin ko? Ang ganda. Itong pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo po ba, itong isip na ito, matagal na, lagi na po natin pinag-uusapan ito, itong isip na ito ay nagpe-preserve siya ng energy. At kapag siya ay nagdidesisyon, ang gagamitin niyang, ang unang-unang paraan na gagawin ng isip na ito, ay itutulak niya kung ano yung pattern natin. Mula nung pagkabata, nung mga nakaraan na na-develop sa yung pattern, hindi mo namamalayan, bakit parang nagiging default ito? Hindi na mahirap para sa'yo yon. Yun lagi yung gagawin mo. Kasi yung myelin, dito sa utak natin, may hormone dito sa utak natin o may chemical dito sa utak natin na kung saan ang tawag ay myelin. Yun yung tumutulak ng pattern dito sa isip natin. Kaya kapag nagdesisyon tayo, yung pattern na yon, yun yung lagi niyang ipopush. Kaya paano kung yung pattern na yon ay negative pattern? That's why yung buhay ng tao, paulit-ulit. Ba't ganito yung buhay ko? Paulit-ulit din naman yung ginagawa mong strategy sa buhay eh. Kasi may default siya sa isip. Kaya nga, you have to change your pattern. Yan ang sinabi ng Panginoon na renewing of the mind. Do the pattern that we gave you, sabi naman ni Apostle Paul. Kaya importante yung pattern na yon. Ngayon, ito gagawin natin. The moment na magdedesisyon ka, itong pattern na ito ang susundan mo, maniwala ka. Napaka-timeless ng principle na ito. Huwag mo nga hayaan na yung dati na namang uri ng pattern ang masusunod yan. Papalitan natin yung default na yon. Para nang sa gayon, yung default din na yon, yung itutulak ni myelin at yun ang magiging pagkilos natin. Yung default na yon, ang itutulak, ang magre-register sa utak natin para yun ang nagiging habit ng pag-iisip natin. Ano itong pattern na ito? Ano itong steps na ito na gagawin natin every time na tayo ay gumagawa ng desisyon? I want you to open your Bible with me in Jeremiah chapter 6, verse 16. Jeremiah chapter 6, verse 16. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. As for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. But you reply, no, that's not the road we want. Napansin po natin, may salita ng Diyos at may salita ng tao. Merong sinasabi si Lord at meron din namang response itong mga tao. So it's your decision. Kahit na tama ang ibibigay sa atin, pag mali naman yung desisyon natin, magiging mali tayo. Pero si Lord nag-o-offer na. Ito ang i-o-offer ko na gawin ninyong steps sa paggawa nyo ng desisyon. Although isang verse lang po itong pag-aaralan natin ngayon, pero maganda malaman din natin yung background nito. Para nang sa gayon, naiintindihan natin bakit si Lord naging ganito sa kanila. At bakit kinakailangan ituro sa kanila ni Lord yung pamamaraan ng tamang pagdidesisyon. Alam niyo po, ang context po nito, si Jeremiah ay nagpipreach. At sa pagpipreach ni Jeremiah, of course, ang isa sa number one na trabaho ng prophet ay ituro sa mga tao, na sabihin sa mga tao na manumbalik sila sa Panginoon. Return to God. Repent. Return to God. Manumbalik kayo sa Panginoon. Ito ang gagawin ninyo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Di ba? Dalawang uri ng prophecy. There are two kinds of prophecy. Number one is foretelling, F-O-R-E. Sinasabi yung future.
Kaya sa Tagalog ng propesiya, hula eh. Pero hindi ito hula na sa bolang kristal. Okay, parang forecasting siya. Magkaiba yung fortune telling sa forecasting. Yung nagfo-forecast, yung mga expert yan. Yung mga forecaster. Halimbawa, sa Weather Bureau natin, may forecaster na tinatawag. Pinag-aaralan yun, hindi hula-hula. Ito yung kilos ng hangin. Yan, ganun din naman. Yung nakaraan tinapos ko po sa Europe, about forecasting and budgeting. Ayun po yung sinasabi, napaka-importante, dapat marunong ka mag-forecast. Hindi ka manghuhula. Pag-aaralan mo, yung takbo ng ekonomiya, pag-aaralan mo, yung takbo ng pera, pag-aaralan mo, yung takbo ng isang organization. Ganun po yung ginagawa, foretelling. Hindi, ibig sabihin, ito ay kataliduhan na nagmumula sa Panginoon. Pero pangalawang uri ng prophecy is foretelling. F-O-R-T-H. Ibig sabihin, ipinipreach, ipinapangaral kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya lang, eto ngayon, sinasabi nila, ay matanda ka na. Yung pinipreach mo, yung sinasabi mo, makaluma na yan. Kaya pansinin nyo po, as for the old godly way, ito ang tendency ng modern or postmodern generation. Nasasabihin, luma na yan. Tama yon, may mga obsolete, pero may mga timeless na principle na dapat nating matutunan. Napaka-importante po ng mga timeless principle na ito. Kaya lang, ganito yung sinasabi kay Jeremiah, itong wala na to, luma na yung mga sinasabi mo eh. Kasi at that time, nagkakaroon na ng progress ang Judah. Maganda na yung progress nila. Ang mahirap nga lang, sa panahon na nagkakaroon ng progreso ang tao, may tendency naman na umatras, na magkaroon ng pagbabackslide, na magkaroon ng pagbalik, na hindi na umuusad ang spiritual life ng tao. May tendency na kapag sumasagana ang tao, humihirap naman, nagiging spiritually bankrupt naman ng isang tao. Nagiging morally bankrupt naman ng isang tao. Bakit? Marami siyang pera eh. Kaya lang, kaakibat ng problemang yun na sinasabi nila na makaluma na tong Jeremiah ito. Ang ganda-ganda na, modern na tayo ngayon. Over and over again, Prophet Jeremiah stresses the nation of Judah na backsliding people sila. 13 times sinasabi, you are backsliding people. Kayo ay nagkasala. Sinabi yon na kayo ay nagkasala. Nabanggit yun mga kapatid sa book of Jeremiah. 13 times or 53 times. Binanggit yung kanilang pagkakasala. At sinasabi ni Jeremiah na pinapasabi sa kanya ng Panginoon 47 times, manumbalik na kayo sa Panginoon. Dahil pag hindi kayo nanumbalik, 14 times sinabi dito sa book of Jeremiah, mag-scatter kayo, magpapangalat kayo. At 51 times sinabi dito sa book of Jeremiah, mga kapatid, na kapag hindi kayo nanunumbalik, you will be taken captive. Sasakupin kayo ng bansa. Ito yung gawin yung mga desisyon sa buhay. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano tayo gagawa ng tamang desisyon sa buhay? Ito rin yung pattern na dapat natin kasanayan. Napakagandang prinsipyo every time na tayo ay gagawa ng desisyon sa ating buhay. Magpapalit tayo ng default. Magpapalit tayo ng habit ng pagdesisyon sa buhay para hindi natin pagsisihan. Again, sinabi ni Stephen Covey, I am not a product of my circumstances. I am the product of my decision. Dalangin ko, mamaster natin itong steps na ito para nang sa gayon tayo ay makaranas ng tamang desisyon at tamang direksyon sa ating buhay. Join me in our message today entitled 4 Steps to Effective Decision Making. 4 Steps to Effective Decision Making. Ito rin yung same pattern na magandang magawa natin every time na tayo ay magdidesisyon. Sino na po ang handang matuto at mabago ngayong araw na ito? Magsabi po ng malakas na amen. Number 1, verse 16. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. First step to effective decision making is to stop. Sabihin nga po natin, stop. Yan. Napaka-importante. Napansin niyo po, sinabi mismo ni Lord, this is what the Lord says. Ang problema sa pag-usad ng panahon, nasa fast-paced society tayo ngayon, hindi kayo marunong huminto. Ultimo magagandang sasakyan at magagandang bagay. Ultimo kalabaw na napakalakas, kailangan din huminto. In the world of decision making, the ability to respond quickly and effectively to changing circumstances is crucial.
Lalo na napakabilis, naiintindihan ko to. Napaka-crucial yung pagre-respond natin quickly and effectively. Lalo na sa bagong panahon, ang tawag dyan is agility. Nung kasagsagan ng pandemic, ito po yung laging tinuturo ko sa mga churches, sa mga pastors, agility. Napaka-importante ng agile leader at that time. Kapag may mga changing circumstances tayo, hindi pwedeng pabagal-bagal ka dyan. Importante yung quickly but effectively. Kasi maraming mga tao, mabilis lang magdesisyon pero hindi effective. Yung iba naman, effective sana, kaya lang, aanin pa anda mo pagpatay ng kabayo. Ang tagal. Magdesisyon. Kaya importante yung agility. Naintindihan natin ito. But still, kailangan mo pa ring huminto para ikaw ay mas lalong bumilis. Nako, parang napaka-ironic. Kailangan mo pa ring huminto para bumilis ka. Yung unang session po natin sa Master in Organizational Leadership natin is about communication. Para mas mukhang matalino ang isang tao. Napansin mo, gusto mo daw magmukhang matalino kapag naikipag-usap ka? Pag tinatanong ka, huwag kang sagot ng sagot agad. Hinto ka sandali. O biruin mo. Pati yung spontaneous na question and answer, kailangan pa rin hihinto ka konti. Kunyari matalino no? Pero sa totoo, split second nag-iisip ka. Yun ang matalinong tao. Hindi agad salita ng salita. Think before you speak. Think before you click. Nakuha po natin, kahit yung ura-urade, nag-iisip pa rin. Kinakailangan mo pa rin ng pag-stop. Kinakailangan pa rin ito. Una na prinsipyo natin dito, matalino ang marunong huminto. Katalinuhan ang paghinto. Bakit? This is what the Lord says. Stop at the crossroads. So ibig sabihin, prinsipyo ng Diyos ang paghinto. Katalinuhan ang paghinto. This is what the Lord says, stop at the crossroads. Alam niyo po, sa Hebrew, ang ibig sabihin ng stop, ang hirap, stop. Huminto ka nga. Ganun lang siya kasimple. Hindi na natin kailangan pahirapan ng sarili natin. Hindi na kailangan ng matinding exegesis dito. Alam niyo po, kaya maraming mga tao na didisgrasya, hindi marunong huminto. Kating-kati lagi. Kating-kati lagi sa pag-apak sa accelerator. Kating-kati lagi na kinakailangan lakad ng lakad. Sige ng sige. Marami pong nandidisgrasya kasi hindi marunong huminto. Karamihan po ng disgrasya nangyayari sa intersection. Karamihan ng disgrasya sa kalsada sa intersection. Why? May mga tao talaga ayaw huminto. Tandaan natin, matalino ang marunong huminto dahil kalooban ito ni Lord. Stop for a while. Kaya pagod na pagod yung isip ng isang tao kasi hindi marunong huminto. Kaya sinabi ni Lord, gusto nyo maging effective kayo sa buhay ninyo, sa ginagawa ninyo? This is what the Lord says, stop! Ibig sabihin, matalino yung tao marunong huminto. Kaya nga sa pagbabasa, sa pagsasalita, may power pause na tinatawag. O, tingnan niyo po. Nakaka-capture siya ng atensyon. Tayo rin, nakakaroon tayo ng pagkakataon na tayo ay mag-isip. Na tayo ay makinig. Na tayo ay magpahinga para nang sa gayon may mag-register na tama sa atin. Matalino ang marunong huminto. Pangalawang prinsipyo pagdating sa paghinto, huminto kapag nalilito. Alam niyo po, may mga sitwasyon na dapat di ka hihinto. Hindi sinabi dito, hinto ka ng hinto. Hindi rin tayo uusad. May mga tao, puro ka hinto. Puro ka pahinga. Wala mangyayari. Kailan ba dapat humihinto? Sinabi naman dito kung kailan dapat humihinto. Tignan niyo po. This is what the Lord says. Stop. Ibig sabihin, matalino ang marunong huminto. Kasi kalooban ni Lord yun eh. Pangalawa, huminto kapag nalilito. Stop at the crossroads. Saka ka mag-stop pag nasa crossroads ka. Ibig sabihin niya dito, kapag ikaw, yung crossroads, ano ba ako? Babalik ba ako? Naliligaw na ba ako? Kakaliwa ba ako? Kakanan ako? Dediretso ako. Kaysa magkamali ka ng direksyon, kaysa magkamali ka ng desisyon, huminto ka na lang muna. Kailan ka dapat ihinto? Kapag nasa crossroads. Sabihin nga po natin, crossroads. Ikaw ba ay nalilito ngayon? Or ano ba tamang gagawin ko? Stop kasi.
Matalino, marunong huminto kapag nalilito. Ito yung pagkakataon natin para magpahinga. Baka pagod, mamaya, ang ganda na itong mga susunod na pag-uusapan natin dito. Kasi baka pagod ka o kaya baka ang daming nating din default sa isip natin na kapag nakita mo, ganito yung kalsada, ay, doon yan papunta. Yung pala hindi. Kasi may default nga sa isip natin eh. Kaya napaka-importante, ihihinto natin. Ulitin ko, hindi kahangalan ang paghinto. Kahangalan yan, pag dapat dumiretso ka, nakagreen, hindi ka naman umuusad. Pero una, dapat malinaw muna sa atin ito, hindi kahangalan ng paghinto, kalooban ni Lord yan. Yung pag-post natin, kalooban ni Lord yan. Pangalawa, huminto kapag nalilito. Saka ka lang naman hihinto pag nalilito ka. Pag hindi, di dumiretso ka. Pero pag ang daming option, nalilito ka, kung tama ba ito o mali, huminto ka na kapag nalilito ka. Kaya sinabi dito ni Lord, stop at the crossroads. If there are series of choices that you have a hard time to choose, you have to stop for a while. Huwag munang gumawa ng desisyon. Ulitin ko, huminto kapag nalilito. Now, here are 4 situations where you will be wise to stop. 4 na sitwasyon na kung saan wise ka kapag ikaw ay nag-stop ka. Ang tawag dito is halt, H-A-L-T. 4 situations where you will be wise to halt. Stop ka muna before making decisions. Now, don't make decisions when you are, letter H, hungry. Sabi po ng pag-aaral, huwag kang gagawa ng desisyon kapag gutom ka. Why? Sabi po ng Science Daily in 2016, May 9, may hormone po tayo na nire-release kapag ikaw ay gutom. At itong hormone na ito na nire-release kapag ikaw ay gutom, have a negative effect on your decision making and impulse control. So hormones that are released during hunger affect decision making. Yung hormone na nare-release sa atin kapag panahon na gutom ka, nakaka-apekto sa pagdidesisyon mo. According to University of Gothenburg, sinabi nila, never make a decision when you are hungry. Why? Kasi meron tayong hormone na ang pangalan ay ghrelin. Yung ghrelin na yan ay nare-release yung ghrelin na yan before meals or known to increase appetite. Kapag gutom ka, yung ghrelin na yan, papataas yung appetite mo. Gutom na gutom ka. Gutom ako. Tataas nga yung appetite mo. At may negative effect yan, both sa decision making and impulse control, sabi ng mga scientist. Nawawalan ka ng control kapag gutom ka. Susunggaban mo ng isang bagay kahit hindi mo pa pinag-isipan kasi gutom ka. Kaya wag kang desisyon kapag gutom ka. Pwede ba uminom ka muna ng tubig? Mag-skyflakes ka muna. At least bread from heaven yun. Nakapon natin yun. Halt. Kaya minsan yung mga tao, minsan simpleng ganun bagay. Ba't ganito nangyari sa atin? Kasi nung nagdesisyon ka, gutom na gutom ka, wala kang control nung panahon na yon. May ghrelin, pinapataas yung appetite mo. Sige na, matapos lang yan, gutom na tayo. O, napansin nyo po? Sige na, umuha ka na dyan, gutom na tayo. Naapektuhan tayo. Pangalawa, letter A, don't make decision when you are angry. Kapag ikaw ay galit, hindi lang kapag gutom. According po sa Harvard Business Review, in September 2010, sinabi nila na napag-aralan nila, according to their study, na may negative impact yung anger-fueled action natin. Kapag yung action mo, ang tumutulak dun sa action mo ay anger, may negative impact yon sa resulta na mangyayari. Halimbawa, nagdesisyon ka because of anger. Maraming kaakibat na negative effect yon sa ating buhay. Again, according to Harvard Business Review, anger poisons decision making. Anger poisons decision making. Nilalason nito yung tamang pagdedesisyon natin, yung galit. Hindi laging mali ang galit Pero madalas, kapag ito nag-fuel sa pagdedesisyon natin, madalas nagiging mali ang ating aksyon. Kaya nga, in Proverbs chapter 29 verse 11, sinabi po dito sa wisdom literature na ito, fools vent their anger, but the wise quietly hold it back.
Fools vent their anger. Yung galit nila, lalo pa nilang sinisilaban. Yung nasusunog ka na, umaapoy ka na, tapos ang ipinambubuhos mo gasolina, ganun daw ang hangal. Galit na, lalo mo pang ginagalit sarili mo. Fools vent their anger, but wise quietly hold it back. Yun ang matalino. Stop. Kapag galit, kasi madalas nagiging mali, yung desisyon natin, baka pagsisihan natin balang araw. Yung galit mong yan, may napatay kang tao, nakadisgrasya ka, o nadisgrasya mo yung tao, na pagsisisihan habang buhay ng isang tao. Don't make decisions when you are hungry. Don't make decisions when you are angry. Don't make decisions, letter L, when you are lonely. Alam niyo po, temptation ito sa mga leader at sa mga tao, magdesisyon sila kapag sila ay feeling lonely. At according po sa Forbes article, sinabi nila na kinakailangan maiwasan natin yung paggawa ng poor decisions. At isa sa pamaraan para makapaggawa tayo ng tamang desisyon, importante, may kasama ka. Huwag kang basta-basta nagdesisyon na mag-isa ka. Maganda pa rin kahit matalino tayo, meron tayong second opinion minsan. Kahit na alam natin, mali mo, may outsider's view na tinatawag. Na pwedeng, ako po, lalo na may mga major decisions, kahit na alam ko minsan, magtatanong pa rin ako sa mga nauna sa akin, sa mga unang gumawa nito, kahit alam na alam ko na. Kasi major decision siya. Kasi naintindihan ko yung sinabi ng Bible, Proverbs chapter 11 verse 14, where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. Importante pa rin yun, yung abundance of counselor. Napaka-importante pa rin yung may pinagtatanungan. So don't make decision when you are lonely. Lonely. Kaya masarap magdesisyon kapag may ganitong fellowship. Masarap magdesisyon kapag may mga taong pinagkakatiwalaan ka. Don't make decision when you are lonely. Tapos mamaya, sasabihin ng asawa mo, bakit nawala na tong lupa natin dito? Hindi, naibenta ko na nung nakaraan. Mag-isa ka kasi nagdedesisyon eh. Pwede ba mag-usap muna kayo? Pwede muna, magtanong ka muna. Kuha po natin. At panghuli, letter T. Don't make decision when you are tired. Making decisions when you are tired is not wise. According to April 29, 2015 article in the Business Insider, you and I need to be making the most important decisions within 2 hours of waking up every morning. Kung gusto mo na makagawa ka ng tamang desisyon, ito daw pinakamagandang oras. Kapag gising mo, yung unang 2 oras, bawa nakainom ka na ng tubig. Bakit kailangan mo ng tubig? Kasi, di ba may oxygen ng tubig para gumana yung utak natin. So, pagtapos mo nagawa yun, konti-konting stress, pero yung first 2 hours, yun ang gamitin mo sa pagdidesisyon. Bakit? Ba sinabi natin, ang tagumpay ng isang tao, hindi lang sa galing niya sa time management, kundi sa energy management. Minsan yung major na dapat matapos mo, pinaka nangihinang oras mo o pagod ka na, dun mo siya ginagawa. Dapat kung major yan, dapat yung major na energy mo, yun din ibubuhos. Kuha po natin siya. Kaya nga napaka-importante yung first 2 hours na yon. Pagkagising natin, maayos yung pag-iisip natin, maayos yung pagdidesisyon natin, kasi hindi ka pagod. Kapag pagod ka, doon ka manood na manood. Ang problema, yung maayos yung, hindi kayo maingit dito, yung maayos yung pag-iisip natin, hindi ka pagod, doon ka nanonood ng TV, doon mo ginagawa itong mga, doon ka nagre-relax, hindi, doon ka gumawa ng mga importanteng desisyon. Kasi hindi ka pagod. So don't make decision when you are tired. Again, tama ang Bible. This is what the Lord says. Stop at the crossroads. Stop. Matalino ang marunong huminto. Huminto kapag nalilito. Yan yung unang step. Kaya, kapag gagawa ka ng desisyon, stop. Sabihin natin, stop. Number 2. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. Number 2 is look. Sabihin naman po natin, look. Paghinto natin, ang purpose ng paghinto ay hindi para huminto. Ang purpose ng paghinto, sinabi dun sa Hebrew, yung look na ito ay is the Hebrew word ra'ah. Ang ibig sabihin niyan, consider, discern, observe. Kaya ka humihinto, hindi para gumawa ng kung ano-ano.
Kaya ka humihinto para mag-consider, para mag-discern, para mag-observe. Consider, Lord, mag-glorify ka po ba dito sa ginagawa ko? Yung palang malaking bagay na yon. Because the chief end of men is to glorify God. Consider, discern, observe. So first principle, pagdating sa sinabi dito na look around, first, it is wise to watch. Katalinuhan ang pag-o-observe. That's why Publius Cyrus once said, observation, not old age, brings wisdom. Observation, not old age, brings wisdom. Naniniwala ako na pag edad natin na may akibat na katalinuhan. Kung wise, yung umiidad na yon. Dahil yung kaya siya nagiging wise, dahil marami na siyang observations na nagawa sa buhay. Hindi dahil sa tumanda ka lang, kaya ka tumalino. Tumanda ka kasi marami ng exposure, experiences na nangyari sa ating buhay. Observation, not old age brings wisdom. Kaya nga sinabi dito, stop at the crossroads and look around. Look around. Gagamitin yung observation, tandaan, ang mata ay isang sandata. Ang mata ay isang sandata. Minsan, nalalayo ka sa kapahamakan, hindi mo na kinakailangan makipaggera. Pansinin mo na lang yung nangyayari sa paligid. Gawin mong sandata ang observation mo. Napaka-importanting resources ito sa ating buhay. Eric Hofer once said, you can discover what your enemy fears most by observing the means he uses to frighten you. Tignan mo, ano ba yung ginagamit nito para takutin ako? Mag-observe ka. Mapapawi yung takot mo at pwede mong matalo ang kalaban. Ano ba yung ginagamit niya na strategy para takutin ka? O obserbahan mo daw siya. Yung kalaban na yon. Kaya nga, it is wise to watch. Kaya sinabi ni Lord, again si Lord nagsabi nito, kaya wise siya eh. Yung pag-look around. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and what? Look around. It is wise to watch. Second, it means situational awareness. Kaya yung look around dito, it means situational awareness. Para maging aware ka dun sa sitwasyon. Kaya sinasabi ni Lord, look around. Sabi po ni Darren Matthews ng Medium.com, observation is more powerful than knowledge, especially when it comes to making decision. It's more powerful than knowledge. Why? Kasi minsan may naka-imbak na knowledge sa isip natin. Minsan, iba naman, hindi naman yun yung tamang tool para gamitin natin ito. Or minsan, ang dami naman nating knowledge, kaya lang, ano yung specific na knowledge na gagamitin mo nun sa sitwasyon na yon? Kaya maganda mag-observe muna bago tayo gumamit. Hindi lahat ng tool ginagamit natin, kaya magkaiba ang wisdom sa knowledge. Knowledge is more on information. Ang wisdom naman ay more on problem solving. Paano mo gagamitin itong wisdom na ito, itong knowledge na ito na naibigay sa'yo? Properly, efficiently, effectively. Paano natin gagamitin yon? Napaka-importante ng observation. Remember that wisdom tends to grow in proportion of one's awareness, of one's ignorance. Ang wisdom natin nag-grow siya kapag tayo ay aware na sa ating ignorance. Saka nagiging matalino ang isang tao pag alam niya anong kakulangan niya. Mahina tayo dito, look around, huwag banat ng banat. Kapag naging aware na tayo, kaya importante itong situational awareness. Pati sarili natin, ano yung kulang ko pa? O hindi mo na ako susugod. Kulang pala ako, hindi ko pala alam ang budgeting. Hindi ko pala alam ang forecasting. Hindi ko pala alam yung basic ng pagnenegosyo. Eh bakit ka umuusan? Situational awareness. Ano ang kailangan ko dito sa industry ito na papasukin ko? Anong kailangan ko dito sa sitwasyon na ito na papasukin ko? Anong kailangan ko kapag magpapakasal na ako at magkakaroon ako ng anak? Ano yung mga bagay-bagay? Situational awareness. Look around. Paano ba nila ginagawa? Awareness is like the sun. When it shines on things, they are transformed. Awareness is like a sun. When it shines on things, they are transformed. Nakakabago ang awareness. Kaya sinabi ni Lord dito, look around. Kasi tiyak yan, may tama, may mali, may maganda, may pangit na pagpipilian tayo. May good, may better, may best.
Kaya mahirap maglakad ng wala kang nakikita o wala kang nakikitang tama muna. Kaya ang tatanong natin, saan mas mapapabuti ang buhay natin? Saan maaayos ang buhay ko dito sa gagawin kong ito? Ano yung nangyayari sa paligid ko? Ano yung sitwasyon ko ngayon? Joe Navarro once said, exercise your observation muscle and you will become more powerful decoder of the world around you. Exercise your observation muscle and you will become more powerful decoder of the world around you. Situational awareness. Napaka-importante po. It is wise to watch and it means situational awareness. Hindi tayo pinapahinto, pinapapause for the sake of mag-pause. Pag pinahinto tayo, huminto ka sandali, look around. Maging wise, tignan yung sitwasyon. Kaya nga nung binibuild ni David ang kingdom, nung bago siyang leader, nung bago siyang hari, hindi lang siya nag-hire, hindi lang siya nagbuo ng team na kung saan magagaling, yung mighty men na tinatawag. Kumuha din siya ng mga ka-teammates niyang sons of Korah. Or sons of Issachar. Yung sons of Issachar na yon, nakalagay doon sa passage, they know the times and they know what to do. Alam nila yung nangyayari sa paligid. And they know what to do. Kailangan natin yun sa team. Kailangan natin yun sa buhay. Look around. Stop, look, and then pangatlo. May dalawang pattern na tayo. Stop, hindi para mag-stop lang, then look around. Be wise. Be aware, observe, discern, consider. Yung mga bagay na ito. Pangatlo po, mga kapatid. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. Ito na. Ask for the old godly way. Number 3 is ask. Sabihin nga po natin, ask. Bukod sa tayo hihinto, then look around, and then magtatanong tayo. To ask is an important task to a decision maker. Ang pag-ask, napaka-importanting task nito sa isang decision maker. Hindi masamang magtanong, lalo na kung hindi mo naman talaga alam ang tamang gagawin mo. Hindi masamang magtanong at magpakumbaba, lalo na higit sa lahat, baguhan ka pa lang dyan. Iwas sa pride. Ang pagtatanong po kasi, magiging mukha ka lang hangal niyan sa ilang segundo. Magmumukha kang bobo ng ilang segundo. Pero ang isang tao na hindi marunong magtanong, magiging hangal niya habang buhay. O di ba aling magmukha na akong walang alam ng ilang segundo? Bakit? Di ko naman talaga alam lahat. Mano man lang yung magtanong ako. Kaysa habang buhay na akong hangal. Kasi hindi ako nag-aas, feeling ko, alam ko na ang lahat ng bagay. Ngayon, hindi masamang magtanong, lalo hindi natin alam ang gagawin natin. Ano ang tatanong natin? First, ask the tried and true way. So yung tried and true way dito na binanggit, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi ibig sabihin for the sake, no, hindi, dapat puro luma gagamitin natin. Hindi ito yun ang ibig sabihin dito. Lalo na yung mga, itong gustong-gusto, minsan yun, itong verse na ito, itong gustong-gusto ng mga taong ayaw magbago. Hindi dapat yung nakaugalian na dati, hindi yun ang ibig sabihin nun. Kasi may mga bagay na obsolete na talaga, na hindi effective. Ang ibig sabihin lang nito, sabi po sa The Message version, God's message yet again. Go stand at the crossroads and look around. Ask for directions to the old road, the tried and true road. Then take it. Yung tried and true road dito, napaka-importante na maunawaan natin na ito yung salita ng Diyos. Hindi porket luma, yun ang gagawin. Kasi nga may obsolete na, pero ang salita ng Panginoon, hindi naluluma. Kaya yun, sinasabi, ang dami nyo ng salita na ginagawa ngayon, may tendency na sandamakmak na naririnig natin na word sa social media at sa ating paligid na makalimutan na natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang daming magaganda, ang daming nakakakiliti sa tenga, ingat daw dyan, sabi ng Bible, walang problema kung nakaka-encourage yan according sa Word of God. Bakit time will come? Lahat ng yan, madidissolve yan. Lahat ng ibibuild mo kahit building, isang guho lang yan, maniwala ka. Isang napakalakas na yanig, mawawala ang lahat sa buhay natin. Isang malakas na lindol, lahat niya mawawala. Kaya nga, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away, sabi ng Panginoon. Gagamitin mo yung tried and true way, yung totoo.
Pag sinabing truth, ang ibig sabihin niyan original. Yun ang truth. So babalik ka ngayon. Sino ba yung truth? Sino ba yung original? Sino ba yung nagsalita? Walang iba kundi si Lord. Kahit maganda pa yan, hindi naman original yan, hindi naman truth yan. Ang truth walang iba kundi si Lord. Yan yung old, godly way. Yan yung tried and true way. Second, ask the good and godly way. Bukod sa katotohanan, bukod dun sa tried and true way na ito, ask the good and godly way. Sabi po sa New English Translation, ask where the path that leads to blessing. So titignan natin, ito bang tatahakin ko na maglilid ba ito sa pagpapala? Sa curse ba o sa blessing ba? Kaya nga good and godly way. Path is that leads to blessing, sinabi dito. Naglilid ba yan sa pagpapala o sa sumpa? Tandaan natin, kung walang pagpapala, tiyak na wala kang mapapala. Wala palang pagpapala dyan eh. Wala kang mapapala dyan. Of course, ang godly way ay yung maka-Diyos at di yung maka-demonyong daan o solusyon. Remember, Proverbs chapter 14, verse 12. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. There is a way that seems right to a man. Kaya wag magtitiwala lang sa nakikita lang natin. Simpleng ganon. Kaya nga napaka-importante, in the end, it leads to death. May mga bagay na kung saan akala mo tama, pero mali. Kaya napaka-importante magtanong. Sabi mo sa katabi mo, ask. Mano man lang yung magtanong. Kain ka ng kain, inom ka ng inom. Hindi patis yan. Marami na po ako nakita niyan eh. Nagsawsaw, paborito yung patis. Mamaya barnis pala. Nagkakulay kasi. Buti na lang, muntik na. Buti na lang, konti lang. Magtatanong muna, hindi porkit nakalagay dun sa kusina, kinakain lahat. Hindi porkit may pagkain nandyan, tignan mo muna kung expired na yan. Magtanong. Nakakabo natin. Hindi ka bubuhan yun. Wise nga siya eh. Ask the tried and true way. Ask the good and godly way. Kaya nga yung Hebrew word na ask dito is sha'al. It means inquire carefully, seek, consult. Nakakaba natin yon? Inquire carefully, seek, consult. Kaya nga may mga consultant na tinatawag. Ako po 10 years mahigit na po na isa sa trabaho ko, consultant. Ng company ng mga simbahan. Recently po may mga pastors na pumunta sa simbahan. Ang lalago naman na ng simbahan na ito. Ang lalago naman ng organization ninyo. May mga multi-millionaire tapos magtatanong sa akin. Importante kasi yung pagkukonsult. Kaya nga sila magaling. Kasi marunong sila magtanong. Gagastos sila ng consultant para lang masigurado nila yung tamang gagawin nila. At meron po dito sa Pilipinas, ang lalaki naman ng mga simbahan nila, hindi ko lang pwedeng i-unveil eh. Bakit nyo ko ina-hire na consultant? Bakit? Kasi kailangan ko magtanong kahit na alam ko na. You have to consider, inquire, seek, consult. At tayo man din po mga kapatid. Hindi lahat ng bagay nagagaling-galingan tayo. Tayo man din, nag-hire tayo, nagko-consult tayo, humihingi tayo ng tulong. Ask. Marami na po ang naligaw kasi hindi nagtanong. Marami na ang nandisgrasya kasi hindi nagtanong. Marami na po ang nasira yung bahay kasi hindi nagtanong. Sayang yung hard-earned money. Hindi, basta na naginip ako, ganito daw itatayo yung bahay. Kasi si Noe, wala namang engineer. Ano walang engineer? Si Lord ang engineer niya. Ang linaw-linaw nakalagay doon eh. Sukat na sukat eh. Tayo man dito, mag-hire ka ng engineer. Huwag matali-matalino. May bumagsak-bagsak yan eh. Importante pa rin structural engineer natin. Importante pa rin yung magdi-design ng maayos para hindi agad-agad nasasayang. Importante pa rin, titignan natin, sino i-hire mo? Ano yung background ditong i-hire natin? Ngayon, ito maganda. Kanino tayo magtatanong? Sa bolang kristal po ba? Sa bituin ba? Taurus. Leo. Huwag kang lalabas kapag kulay itim ang damit mo ngayon. Uulan ng malakas. Ayun po ba yung itatanong natin? Nakalagay na rin po yun in verse 17. Sinabi po dito, I posted watchmen over you who said, listen for the sound
of the alarm. But you replied, no, we won't pay attention. Nakita niyo po yun, I posted watchmen over you. Sa Tagalog po nakalagay, kaya't si Yahweh ay humirang ng mga bantay upang marinig ng Israel ang tunog ng kanilang trompeta. Ngunit sinabi nila, hindi namin iyon pakikinggan. Yung watchmen na yon, yun yung mga nagbibigay ng warning. Yun yung nagbibigay ng sign sa kanila. So sa panahon natin ngayon, pwedeng ito yung mga leaders, ito yung mga wise people. Naglagay si Lord ng mga tao na kung saan pwede natin mapagtanungan. As for the people of the word, not people of the world. Yung pinadala ng Panginoon, yung may salita ng Panginoon, doon ka magtanong sa mga tao na may good relationship sa ating Panginoon. Sa mga tao na consistent yung kanilang pakikiniig sa ating Panginoon. Consistent yung kanilang, maayos yung kanilang direksyon ng kanilang buhay. Remember, these godly people know the godly way. If you want a godly way, good godly way, edi magtanong ka sa godly na tao kasi alam nila yon. Stop, look, and ask. Kaya nga sinabi sa Proverbs 19 verse 2, being excited about something is not enough. You must know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Being excited about something is not enough. Hindi enough yun na excited lang tayo. You must know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Tama. Don't rush into something, kahit na alam ko na, stop, look, pangatlo, ask. Ito, last but not the least. At least may 3 pattern na tayo. Pag magdidesisyon, stop for a while. Look, mag-observe. Ask. Matalino ang taong marunong magtanong ng tama. And then pang-4, nakalagay po dito, this is what the Lord says, stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way. Ito, tignan niyo po. Walk in it. Tapos, travel its path and you will find rest for your soul. Number 4 is walk. Sabihin nga po natin, walk. Napaka-importante nito. The word walk in Hebrew is shalak. It means flow. It means follow. And it means pursue. Napaka-importante nun. Dahil maraming mga tao, nag-aral-aral ka pa, hindi mo naman pala ipupursu. Kaya may mga mismatch eh. Baka napilit. Baka kailangan lang talagang gawin. Di naman natin alam, bakit ko naman itutuloy ito, mali nga. O, di tama na natin. Pero ito na ngayon, inas mo na, uminto. Ask, look, and then nag-stop tayo. Ano nang gagawin natin ngayon? Sayang lahat ng natutunan natin. Sayang lahat ng diploma natin. Sayang yung mga certification na yan. Sayang yung oras ng mga tao na kung saan kinuha natin. Sayang yung oras nila, sayang yung oras natin. Tapos tutulala lang pala yung isang taong yon. Sabi ko, ikaw talaga bruha ka. Inubos mo oras ko. Ang dami kong kaping na inom. Tapos hindi mo pala gagawin. Pwede lang manabunot eh. Hinahayang mo yung araw ko eh. Wala naman problema, naglalaan tayo ng oras dyan. Ikaw talaga, sabi ko. Paulit-ulit. Kasi sayang yung tinuturo, sayang yung naririnig kung hindi naman magpupursu, kung hindi magpo-flow. Ngayon, ang ibig sabihin nito, ito maganda dito. Sabi nga po ulit natin, walk. Ang ibig sabihin nito, number 1, take action. Kaya sinabi dito, walk in it. Ngayong alam mo na kung saan ka pupunta, kumilos ka na at lumakad ka na. Lumakad ka na sa tamang direksyon. May mga tao kasi alam na kung saan ka pupunta, pero hindi, alam na kung saan pupunta ng tama. Pero ang gagawin, wala pa rin gagawin. Ang gagawin nila, wala pa rin gagawin. Ika ka ni Mark Zuckerberg, sabi niya gano'n, hindi mo naman kinakailangan ng perfect na situation eh. Ang problema, may nakapag-ask ka na ng mga bagay-bagay na yan. Ang problema, kaya mga tao hindi nararating because of procrastination. Ang tagal mong kumilos, hindi ka kumilos, sayang yung idea. Sayang yung oras, sayang yung panahon, sayang yung napakinggan natin kung hindi naman natin tatahakin yon. Importante sa decision making ay yung action. Isa sa napaka-importante sa desisyon, wala kang desisyon na tama kapag hindi ka naman na-action. Kaya take action. May mga tao kasi alam na yung pupunta,
Pupuntahan nila, alam na yung tama, pero yung dati pa rin ang gagawin. Kaya sabi sa The Message version, God's message yet again, go stand at the crossroads and look around. Ask for the directions of the old road, the tried and true road. Then, take it. Walk, take it. Ingat lang sa paralysis by analysis o analysis paralysis na tinatawag. Sakit yan ng mga taong isip ng isip, saka puro isip. Antindi ah. Alam mo nakakatalino isip ng isip. 10 taon ka ng isip ng isip. Ha, batid? 70 years ka ng isip kung mag-aasawa ka o hindi. Ang tagal. Ha, batid? 1 taon ka na nag-iisip kung magtatrabaho ka o hindi. Ang tagal. Huwag puro isip. Mag-iisip, pero huwag puro isip. Kaya sinabi dito ni Lord, walk in it. Pursue mo na yan. Diba? Tagal-tagal mo Nagpipray po ako ng God's will. O, pinapakita sa'yo ng Panginoon. Nahiya ko eh. O, ito na yung trabaho, ito na yung negosyo. Hindi, natatakot ako eh. Kaya ka nga, wala namang perfect na sitwasyon. Kaya ka nga nag-stop, kaya ka nga nag-look, kaya ka nga nag-ask. Hindi para huminto ng tuluyan. Pursue. Sabi mo nga sa katabi mo, pursue. Lalo na sa mga, kahit naman sa mga may edad na eh. Lalo na kung bata-bata ka, negosyo yan. May time ka pa para mag-fail. May time ka pa para makapag-isip-isip. May time ka pa para matuto sa maraming pagkakamali. Kaya lang problema, hindi nagtatry. Get out of your comfort zone. Para ma-reach mo yung success zone mo. Take action. Pangalawa, ang ibig sabihin nito, ito makinig ka maigi, ng walk dito. Trust the process. Tignan niyo po. Walk in it, tapos nakalagay dito, travel its path. Travel. Yung word na travel dito, importante ito, proseso ang ibig sabihin nito. Travel its path. Trust the process. Therefore, hindi agad-agad ang mga bagay-bagay. Hindi porket ginawa mo ito, ura-urada din. Hindi, trust the process. Proseso yan. Napansin mo yung buhok mong yan? Proseso yan eh. Umunat ba ng agad yan? Hindi naman. Sino sa inyo kanina, ang tagal-tagal, lumabot ka 15 minutes, 30 minutes, kapaplansya, munti ka ng plansya ng damit na ilagay mo eh. Dito, proseso yan. Yung makeup na yan, tignan mo yung katabi mo, proseso yan. O bakit hindi ka na inis? Ba't hindi ka na pikon? Trust the process. Sabi mo sa katabi mo, trust the process. Hindi mo naman agad-agad na idamit yung bagay na yan. Proseso yan eh. So, ibig sabihin, huwag agad ng pipikon. May mga bagay na kinakailangan, dumaan ka dyan sa prosesong yan. Huwag kang matakot o mag-atubili na lumakad sa direksyon ng Lord sa buhay mo. Trust the process even when it is hard and painful. Trust the process. Tandaan, nasa process ang progress. Kung gusto natin ang progress, tiyagaan natin yung prosesong yon. Kaya nga sinabi ni Tony Gaskins of the Dream Chaser, sa kanyang libro na Dream Chaser, success comes to those who trust the process, stay committed, and never give up. Success comes to those who trust the process, stay committed, and never give up. Yun lang yung mga taong karapat-dapat magtagumpay. Yung mga taong nagtitiwala dun sa prosesong yun. Kaya importante ang proseso. Si Lord man din nagpakita ng proseso sa atin. Napansin niyo po, nung nilikha niya ang lahat, hindi naman sabay-sabay eh. Let there be light and there was light. Sa dulong-dulo, saka lang gumawa si Lord ng hayop, ng tao, tapos siya'y nagpahinga. Proseso. Si Jesus Christ hindi na lang basta lumitaw. Ipinagbuntis pa si Jesus Christ. Process. Dahil nasa process ang progress. Sabi nga po ulit natin, process. Yan yung walk. Kapag ikaw ay naglalakad sa buhay, hindi siya ura-urada. Ang ganda ng proseso. Kasi sa prosesong yan, dami natin natututunan. Nababago tayo, natututo tayo. Ang dami nating wisdom na nakukuha. Trust the process, but walk in it. Kaysa maghanap ka ng perfect na situation, maniwala ka kapatid, lakaran mo na yan. Dahil may mga bagay na hindi agad perpekto na dun mo makukuha yung wisdom sa proseso. Kailangan gawin mo lang. Kailangan ba mag-fail ka pa? Kung kailangan, matuto ko dito. Para nang sa gayon, matuto ko sa mga bagay-bagay. Basta walk. Hindi madali. Yung sinabi ni Lord na walk, hindi laging straight yung road.
may rocky road dyan. May iba't ibang, sa somewhere down the road na yan. May iba't ibang mga pagdadaanan tayo dyan. Okay lang, marami kang matututunan. Paano maglakad sa putikan, paano maglakad kapag diretso, kapag madulas. Take action and then trust the process because success comes to those who trust the process. Stay committed and never give up. May pattern na tayo ngayon. 4 steps to effective decision making. Every time na magdedesisyon ka, lalo na major yan. Kahit na minsan minor, try mo na lang to. Para nang sa gayon, nagpapalit na tayo ng default sa isip natin. Ano yung gagawin natin? 4 steps to effective decision making. Ano yung step 1? Letter S po. Stop. Step 2. Look. Step 3. Ask. Step 4. Walk. Magdidesisyon ako, teka lang, stop for a while. And then look, observe. Ask. Magtanong muna, kahit sa ilang tao lang. O kahit isang tao o 2 tao na mapagkakatiwalaan, na trusted natin, o may reliable dito sa kailangan kong tahakin. Pang-4, walk. Pursue mo na yan para hindi ka tumatagal. I-pursue mo na yan. Ngayon, ito maganda. Bago tayo mag-pray. Paano mo malalaman kung tama naging desisyon mo? Paano mo malalaman kung tama ang naging desisyon mo? Nandito rin sa passage natin, tignan nyo po. This is what the Lord says, stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it, travel its path, and you will find rest for your soul. But you reply, no, that's not the road we want. Grabe, no? Choice pa rin talaga sa dulong-dulo. Pero before that, you will find rest for your soul. Pag tama ang desisyon mo, mayroon kang kapayapaan. Where the presence of the Lord is, there is peace. Kahit mahirap. Alam ko mahirap ang pagpapastor. Alam ko mahirap lalo na pagbibishop. Mahirap yun. Pero may kapayapaan ako dun. Isa sa katangian ni Lord ng Holy Spirit is peace. Bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Kahit mahirap para sa iba yung negosyong yan, may kapayapaan ka. Kahit mahirap para sa iba yung relationship na yan, yung pamilyang yan, may kapayapaan ka. Kaya napaka-importante nun, yung kapayapaan na nagmumula kay Lord. Travel its path and you will find rest for your soul. Sino ngayon sa atin dito nasa crossroads? Ito yung panahon na litong-lito ka, nahihirapan ka. Today, God will help you. And He will give you peace. That's why sinabi ni St. Augustine, lagi ko ito natatandaan, our hearts are restless until they can find rest in you. Restless ang puso ng isang tao hanggat hindi si Lord ang nagbibigay ng kapayapaan na yun. Kasi kay Lord mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Again, dun sa verse 16, Jeremiah chapter 6, you will find rest for your soul. Ang galing. Same sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 11, verses 28 hanggang 30. Ano nakalagay doon? Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Parehas. You will find rest for your soul. Chapter 16, Jeremiah. Dito sa Matthew chapter 11, verse 29, and you will find rest for your soul, for my yoke is easy, and my burden is light. Ang sarap pala, no? Nagdidesisyon tayo, tumatahak tayo sa isang path na kung saan kasama natin si Lord. Si Lord lang ang mapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Tama si Augustine. Our hearts are restless until they find rest in you. Who wants the promise of Jesus today? Yung mga nalilito, yung mga gulong-gulo sa buhay, yung mga may importanteng desisyon na gagawin sa buhay. Unahin mo ng pagdesisyonan yung invitation ni Lord. Sabi niya, come to me, all you are weary and burdened. Unang gagawin mo, lapit na agad kay Lord. Stop ka muna. Tapos lumapit ka kay Lord. All you are weary and burdened. At sabi niya, I will give you rest. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. If you can stand right now. Sino po sa atin yung weary and burdened ngayon? Sa sitwasyon niya, sa finances niya, sa relationship niya.
Ang pinakaunang gagawin natin if you want rest, ito pinakatama. Come to me. Yun yung magandang direksyon. Yun yung basic yet crucial na direksyon na gagawin mo sa iyong buhay. Kasi alam mo na pala sino makapagbibigay ng rest sa soul natin eh. Alam niyo yun? Di ba sinabi sa Jeremiah, travel each path and you will find rest. Saan? For your souls. Sinabi rin ni Jesus, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Ito yung isip natin. Maybe some of you are restless today. Ito yung puso natin. Restless na yung puso mo. Yung emosyon na to, pagod na pagod na. Yung isip na to, pagod na pagod na. Yung buhay na to, pagod na pagod na. Ulitong-lito na. Come to me, sabi ni Lord, all your weary and burdened, and I will give you rest. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Huwag mong sayangin yung oras na ito. How among you here right now are tired, weary, burdened, bigat. Nang nasa balikat mo ngayon, ang bigat ng pinagdadaanan. Jesus said, come to me. Dami mo nang pinuntahan. Dami mo nang ginawa. Pwede ba ngayon? Kay Jesus naman ang direksyon. Usapin mo si Lord. Bulay-bulayan mo yung mga bagay na yan. At ngayong oras na ito, kapatid, if this is your first time na dumalo sa gawaing ito, nakapakinig ng mensaheng ito, hindi nagkataon, kapatid, na napakinggan mo ito. Nais kang katagpuin ng Panginoon. Kung ikaw ay pagod na, gusto mo ng tunay na kapahingaan, gusto mo ng direksyon sa buhay, the Lord is inviting you right now. Jesus said, come to me, all your weary and burdened, and I will give you rest. Rest for your soul. Para nang sa gayon, makalaban ka ulit. Makabangon ka. Ngayong oras na ito, kapatid, bibilang ako ng 3, then itataas mo yung kamay mo if you're this person right now. Sinasabi mo, Lord, I want peace that comes from you. I want rest for my soul, God. Para muli makabangon, sugatan, pagod, ang bigat ng kinakaharap ngayon. Come to Jesus right now. Lift up your hands. Mananalangin tayo, mabilis lang to, kapatid. But make it your personal prayer, and I believe that after this, your life will never be the same again. Ibang klase ang makainkwentro at makaniig ang ating Panginoon. Come to Him. This is your first time right now, and you want to surrender your life to the Lord, or maybe hindi man first time, but first time mo, kapatid, na talaga magdi-decide ka ng buong puso, Lord, I'm tired. I need your help. Or maybe, Lord, I want direction in life. Help me. Sino-sino yung inyo ngayon aamin at naniniwala siya kayang gawin to ni Lord sa kanyang buhay? Kaya siyang katagpuin ng Panginoon. Makapangyarihan si Lord. Lift up your hands right now. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, kapatid, mananalangin tayo. Make it your personal prayer right now. If you believe, tell it to Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang past mo, sabi ni Lord, hindi niya tatakwil ang sino mang lumapit sa Kanya. Come to me, all your weary and burdened, and I will give you rest. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayo. Magsimula ka kay Lord. Trust the process. Trust the process. Magsimula ka sa Kanya. Maniwala ka. Kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo ngayong oras na ito. And for all of you right now, may burden ka na kinakaharap sa family mo, sa finances mo. And you believe that God can do something and even greater things in your life. Just trust the process. Ngayon ang tamang oras para huminto for a while. Kaya tama itong ginagawa natin. Ito yung panahon na Sabat na tinatawag. Ito yung pamamahinga. Ito yung paghinto. Pamamahinga, hindi para mapagod. Pamamahinga para pagalingin ng Panginoon, kausapin ni Lord. Para umayos ang isipan.
Father, in the name of Jesus, I pray that you clear the mind of these people. Ano mang default, Panginoon, na inilagay ng kaaway sa kanyang isipan, na paulit-ulit mula nung bata pa, na hindi namin namamalayan, yun na pala nagiging pattern. Kaya pala yun din yung nagiging direksyon ng buhay. Right now, I cancel that negative pattern in that mind in the name of Jesus. I rebuke it right now. Lahat ng itinanim na kaaway na pattern sa kanyang puso at isipan, winawasak ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anytime na hindi kay Lord, sa kanyang isip na gumugulo ng kanyang buhay, sumisira ng kanyang puso at isipan, ay aking winawasak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Rebuke it right now. In the name of Jesus. Renounce it in the name of Jesus. Lord, let your peace flow sa kanyang isip, sa kanyang puso. Peace which transcends all understanding. Bigyan mo po ng kapayapaan ng bawat isa ngayong oras na ito. I pray, God, that you heal this mind. I pray, God, that you touch this heart right now in the name of Jesus. I pray, God, for vision. I pray, God, for affirmation na may gagawin ka sa kanyang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, may pinagdadaanan na mabigat sa finances, sa family, sa kanyang pangangatawan. I pray, God, that you touch this hand. Bless the words of these hands. Bless every step of his foot, Panginoon. In the name of Jesus, bawat sasabihin niya, Panginoon, I pray that you bless the fruit of his lips. Dalangin ko nga po, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, ang kanyang salita. I-bless mo ang kanyang kamay at kanyang lakad, Panginoon. Pagtatagumpayin mo po siya sa susunod na hakbang na kanyang gagawin sa kanyang buhay. Marami pong salamat. Ngayong oras na ito, kapatid, ask God right now. Mag-ask ka na ng tulong kay Lord. Come on, just 1 minute. Ikaw lang muna sa kasi Jesus. 1 minute lang. Ask ka na ng tulong kay Lord. Huwag mo muna intindihin yung katabi mo, kayo muna dalawa ni Jesus. Just ask God right now. Yung mga pagkakamali, ask for forgiveness. Ask for a new beginning. Ask God for direction. Mag-ask ka kay Lord ng green light, tutuloy ba? O red light? Kailangan mo ba ng redirection? Just ask God. Tignan mo kung hindi, nakausapin ka ni Lord, may mga taong ipapadala sa'yo si Lord. May sitwasyon na kung saan marirealize mo yung mga bagay na yan. Tutugon si Lord. The Spirit of God is moving in this place right now. Ask for the Spirit right now. Ask for the Holy Spirit that He will help you. Sinabi ng Bible, He will remind you. Si Lord, ang Holy Spirit ang magpapaalala sa iyo ngayong oras na ito. The Lord is clearing your mind, your heart right now. Gawin mo magandang sisidlan ng katalinuhan, ng tamang direksyon at desisyon yung puso mo at isip mo ngayong oras na ito. Tanggalin mo ang pait. Tanggalin mo yung darkness na itinanim ng kaaway. The lies, mga kasinungalingan na itinanim ng kaaway. Remove it sa pangalan ng Panginoong Hesus. Oh Lord, come on, ask God right now. Praise Him. Talk to Him. Oh God. Oh Lord. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. Kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo ngayong oras na ito. Kapangyarihan, kagalingan, kasaganaan, kalakasan, dumaloy sa iyong buhay ngayong oras na ito. Oh Lord. Oh God. Starting today, trust God.
Trust the process. If God is with you, no one and nothing can be against you. Sasamaan ka ni Lord. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Huwag na tayong tumulad sa kanila dati. Sinabi ni Lord, stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. But sinabi nila, no, that's not the road we want. Huwag magtitiwala sa sarili. Trust God with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Proverbs 3:5 and 6. Lord, samahan mo po kami sa journey ito ng buhay. Ano man ang edad namin, Panginoon, ang importante kasama ka namin, Panginoon. Dahil tiyak, hindi maliligaw ang buhay na kasama ang presensya mo. Salamat po. Alam namin, Lord, hindi lang kami magkakapagsimula ng tama ngayon. Makakapagtapos din kami ng tama, Panginoon. Hindi lang kami susuko. Paniniwalaan din namin, Panginoon, yung proseso mo, Panginoon. Marami pong salamat. The Bible said that steps of the righteous man are ordered by God. Just trust the process. Di porket nahihirapan, di ka nakasama ni Lord. Di porket dumadaan ka sa isang sitwasyon, wala na si Lord. Starting today, sasamahan ka ni Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagsama sa amin. Salamat sa pattern na ito, Lord, na madadala namin habang buhay. Salamat dahil isasalba kami nito sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. Sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng deception ng kaaway, Lord. We will master this pattern, Panginoon, na ibinigay mo. Salamat dahil habang buhay, dadalhin namin ito para po sa aming tagumpay. Para sa iyong kaluwalhatian, higit sa lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat at pagdakila dahil nararapat para sa iyo ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y sumigaw na malakas na. Amen and amen. Come on, malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Praise God.